po ay kapupulutan natin ng mga mahalagang aral para sa ating mga mananampalataya. Ang pagtanghal po na ito ay hango sa isang pangyayaring na itala sa Aklat ng Lucas sa ikalabing-anim na kabanata, talatang 19 hanggang 31. Ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nagdarangit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ano ginagawa nyo yan? Kupad-kupad mo! Kupad! Galing ni Kata. Galing ni Kata. Opo naman. Payong Avon. Toya. Mama, ba't hindi tayo? Okay naman pala, mama. Ano pa naman ito? Anong ilapit mo sa akin? Nakain ako, diba? Chicken sandwich na naman? Tutubuan na ako ng pakpak sa kaka-chicken sandwich na yan. Palitan mo, bilis! Palitan mo. Palitan mo. Baka naman pala pagpalit. Tubig na lang, tubig na mainit. Bilis! Tubig na malamig na lang. Bilis! Bilis! Ay. Nakita mo natapon, di ba? Punasan mo! Punasan mo! Ay, mabagay? Mabagay? May isa namang kulubing nagnangalang Lazaro na tagdag ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hangad na matapunan man lamang ang kumong nauhulog mula sa hapak nito. Ay, si Lazaro, si Jobet. Hinanap ko pa Papakita na sa harapan niya. Naligo ka ba? Ako basura! Ikaw naligo ka ba? Ang bangat ang lasa. Ayun, alcohol na, alcohol! Bilis, alcohol! Nakangati na ako! Alisin niyo sa harap ko! Alisin niyo, nakakadinig pa ang tao, basura, oh! Alisin sa harap ko! Hindi mo ako naririnig, alisin mo sa harap ko! Alisin sa harap ko! Nakakadinig! Ano kailangan mo? Ano? Nagugutom ka. Gusto mo ng pagkain? Gusto mo ng pagkain? Ito, pagkain. Ayan, ang pagkain mo. Yan. Ito kailangan mo. Bilis! Yung ang pinag-aantay ako para makaalis ka na dito kati-kati, oh! Ano? Ano? Tubig. Tubig, baka mo. Malamig na tubig. Ang sarap-sarap inumin. Gusto mo ng tubig? Tubig? Ayan! Tubig mo! Inumin mo yan, tubig mo. Ayusin yan. Ayusin yan, uupo ako. Ayusin.
Play kay Job. Ay, sasalita si Job. Sa talaga. Ito. Ko, ikaw nakakaalam ko. Pinuulan talaga. Nagawak ko may. Tulad mo ako. Pero pag ano ang kung ano ang kalooban mo, siyang mangyari. At nang lumaon, namatay sa gutom ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Patay na siya eh. Ay, patay na yun ha. Sakit mo. Dapat yung yayay yan. Sumayo yung patay. Namatay rin ang mayaman at siya ay inilibing. Tubig! Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya't siya ay sumigaw. Ano si Kuya? Ano si Kuya? Pedro. Drive. Coco Martin. Amang Abraham! Maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap na sa apoy na ito. Ngayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko kung papuntahin niyo na lamang si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin niyo siya upang sila'y hindi mapahamak, hindi pumunta sa apoy na ito. Nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Ito'y kanilang basahin at kanilang sundin. Ito lamang ang makapagliligtas sa kanila. Hindi po sapat ang mga iyon. Kung magpapakita sa kanila isang patay na muling mabuhay, magsisigli sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Kahit napatay ng muling nabuhay, hindi nila paniniwalaan. Maliban na lamang, inuulit ko, ang sinulat ni Moises at ng mga propeta ang makapagliligtas sa kanila. At yan po nagtatapos ang aming maikling pagkakataon. Natunguhin po natin ang pinaglaslan ng buhay ng mga kaunahing tauhan. Ang mayaman na walang ibang ginawa kundi magpasasa sa kanyang yaman, nagpalayaw at sumuway sa kalooban ng Diyos ay napunta sa lugar ng walang hanggang pagdurusa. At si Lazaro naman na nagbagal, nagtiis ng kapighatian at sumunod sa kalooban ng Diyos ay napunta sa piling ng ating Panginoon. Ang lugar